I-rest mo muna to 5 minutes, ma'am. Gumano yung psss. Mabilis tumating. Okay. San Jose del Monte. Harap. Sobra. Uy, salamat kuya. Thank you. Uy, thank you kuya. Timig. Ay, timig. Grab. Kamusta kayo mga kamukha? Pasahero na rin tayo. Bali 6 minutes away at 1.5 kilometer away. Ayun mga kamukha, nabalitaan nyo ba? May nilabas yung LTFRB na memorandum na bawal na raw mag-vlog ang mga TNBS driver katulad ko, MC Taxi, kasi it's part of distracting basta distraction or nakaka-distract sa pagmamaneho. So hindi ko alam kung ano yung pagbabasehan nila ng panghuhuli nun, kasi ako personally or based on my experience, hindi naman ako nadi-distract dito sa camera ko. Since action cam to, nakamount to sa helmet ko, nagsisilbing dashcam at third eye ko. And kung saan ako nakatingin, doon din nakatutok yung camera. Ito yung maganda rito, dahil pwede tayo makakot or makahuli ng real time na pangyayari sa kalsada na pwede nating maging defensive protection or sa mga kawatan or sa masasamang loob na pwedeng kunyari yung sikat ngayon, yung pang-aagaw ng motor, carnapping. So isang pinakamagandang depensa natin tong mga camera natin, dahil pwede natin silang ma-identify gamit yung camera, diba? Malaking tulong. Tapos ngayon pinagbabawal na ng LTFRB. So for me kasi, protection to for me and sa pasahero ko, in case na may mangyari sa kalsada is meron kaming video. Ngayon sila, tinitreat nila to as distraction. Siguro dahil sa iba, meron kasing mga nag-viral na video na nadi-distract talaga sila at ina-upload pa nila sa Facebook. Pag ganun yung way ng pagbablog, siguro distraction talaga yun. Kasi at saka hindi lang sa motor, pati rin sa sasakyan. Nakakakita rin ako ng vlogger na yung iba kasi front cam nakamount sa motor at saka nakamount sa dashboard ng kotse. So sila, yun ang masasabi siguro ng distraction. Kasi kailangan mong tumingin sa camera imbis na sa kalsada. Pero ito, yung ginagawa kong vlogging at saka itong camera ko nakamount sa helmet ko, hindi ako nadi-distract dito kasi hindi ko naman siya hinahawakan while driving. Hindi ko hinahawakan to. Usually nga, madalas nga nakatigil ako bago ko to i-on, and then titigil ako ulit bago ko to patayin. But napakadali lang. Pag action camera, one click away. Lang. So nandito yung pasahero natin, Lamar Village. Pick up lang. Sige po. Wait lang po Parang ito rin yata yung nasundo ko nung nakaraan. Parang yung pasahero natin ngayon naging pasahero na natin before. Parang familiar yung location. Grabe mga mukha, napakamahal ng multa para dun sa violation na yun. Yung pag nahuli ka nagbablog habang bumibiyahe, ang sakit nun, 5,000. Putik yan, ilang araw kung kikitain dito sa Joyride yun para makompleto yung 5,000. Pero kasi pag sobrang implemented na niya, as in pinagtibay na yung batas na yan, wala akong choice. Baka
ito na yung last episode ko na itong vlogging ko. Itong episode ko ng Joyride Possible. Ito na yung maging last episode natin yan. Ate, pasahero na kita dati ah. Oo. Sobra. Mga mukha, marahil ay pamilyar kayo sa unang hatid kong to, dahil yung pasaherong to ay pangalawang beses na natin na isakay, at dito nga natin na ihatid. So pamasahe niya dito is 238. Binigyan tayo ni ate ng 250. Sakto, barya. So complete trip na natin yan. Maraming salamat ate. Tempo, may pumasok papuntang Meralco Avenue, 5 minutes away. Teka lang, parang ito na naman tayo sa may daanan. Nakansilan tayo mga mukha. Pagkadating natin dito sa pickup, biglang cancel. Tapos ito naman may pumasok ulit, kinancel na naman. 140 PUP. Nakakadalawang cancel na sa atin ah. Ayan mga mukha, bali dalawang booking dito sa lugar na to nag-cancel nung pagdating ko sa pickup location. Mabuti na lang may pumasok ulit na booking na dito lang din sa area. Arrive at pickup. Mga natin na nga pala natin si ate dito sa may PUP. At ang pamasahe niya dito is 140 pesos. At tayo ay nakatanggap agad ng kasunod na booking. Puntahan na natin, pero tawagan muna natin para sure. Masyado nang masakit yung 2 beses akong nakanselan. Mga kamukha, nandito na nga pala tayo sa pickup location nung pasahero natin. Kapag tinatawagan natin siya, binababa niya, ayaw niyang sagutin. So paano ko malalaman kung paano mako-confirm nasaan siya? Ang hirap ng mga ganitong pasahero, ano, tintawagan mo sabay bababaan ka. Tinext ko na rin, hindi naman nagre-reply. Bigyan na natin ng ilang minuto. Orasan natin. Ito na ako mga kanina pa ako dito sa pick up location. Ito yung LSD 621. Tapos tinatawagan ko yung pasahero, binababa niya, hindi niya sinasagot. Ay nako, tignan niyo mga kamukha, 7:17 nandito na ako. Tapos 7:40 AM na nandito pa rin ako sa pickup location. Tinatawagan ko yung pasahero, walang response. Isusupport na natin to, re-report na natin siya sa support na i-request to cancel, no show of passenger. May lumabas kaninang 2 babae, feeling ko isa siya doon. Ang hirap naman ng mga ganitong pasahero, magbubuk sabay hindi sasakay, tapos dead man na lang. Layo pa ng pinanggalingan ko nasa 2 kilometer pa mula dun sa sayang ng gasolina. Yung mga ganitong klase ng pasahero, ito yung mga kupal. Ayun mga kamukha, ni-request na natin sa support ni Joyride Apps na cancelin na tong booking na to, kasi mag almost 30 minutes na tayo dito, wala man lang response yung pasahero natin. Ayan, sana mabilis lang cancelin ni Joyride, kasi ito yung dito tayo talo sa oras kasi pag nag-request tayo minsan ang tagal bago ma-respondihan ni Joyride, imbis tagihan niya pa yata. Wala pasahero natin dito, kinupal tayo medyo malas tayo ngayong araw imbis na bad trip tayo, manap na lang siguro tayo ng kainan, mag-almusal na lang muna tayo para kahit pa paano is makalimutan natin yung nangyari. Makalimutan. Tagal rin ni Joyride mag-cancel nag-request na ako, nagbubuk sabay wala naman, naglagay pa ng tip. Alis na tayo, mag-almusal na lang tayo, kain na lang natin to.
kaysa mainis tayo. Thank you. Ayan mga mukha, balin nga pa pangatlong pasahero natin mula Santa Mesa hanggang dito sa Makati. Pamasahe nun 120. Tapos complete trip na at waiting na tayo sa kasunod na buhay. Ay, salamat kaya. Thank you, thank you. Ayan mga kamukha, complete trip na natin. Bali 65 lang yung pamasahe ni Bossing dito. Ginawa niyang 100. Maraming salamat kuya. Ayan mga kamukha, nakatanggap na nga pala tayo ng pasahero. Ano to, mula dito sa Makati going to Marilao, 400 plus. Medyo long ride to. Long ride na to pagdating dito sa Joyride dahil malayo-layo na yung Marilao eh. Layo eh, 440 mga kamukha, nahatid na nga pala natin yung pasahero natin. Bali mula sa Makati hanggang dito sa hanggang dito sa ano bang lugar to, Marilao, Bulacan. Grabe, mag-ano muna ako, magbe-break muna ako. Grabe, sakit ng puwet ko dun, layo. Long ride din kasi hindi komportable yung upo ko eh, mababa eh, kaya parang nananakit yung puwetan ko. Unlike pag nagra-ride ako, uupo ako ng gusto ko. Ang binayaran niya dun ay 440 pesos. Pwede na. Yeah. And main entrance 103 lang. Ay, thank you kuya. Ayun mga mukha, bali natid na natin si kuya. 103 dito yung pamasahe niya. Binigyan tayo ng 120. Maraming salamat ya. Ayun mga mukha, bali promo nga pala yun. So to 140 lang yung binayaran ni ma'am. Pero kasi may promo subsidy siya na 100. So kung wala siyang promo, it's 240. Subukan natin dito. Sige ting. Otot. Sana magkasya. Try ko kung makasasara. Yun, kasya. Wow. Sige lang. Baka naalag to ma'am. Pagbuksan, i-rest mo muna to 5 minutes ma'am. Baka gumano nyo. Para mabilis makakalasing. Para mabilis tumasing. Aray. Kasi nainit. Kasi nainitan. Ito alam, magkano ba yun? 116. Ate, salamat. Drink moderate. Grabe si ate, para daw malakas yung tama. Para lasing agad. Sana all. Complete trip. Bali mula dun nga pala sa monumento hanggang dito sa Valenzuela, pamasahin ni ma'am 116 lang. Pinagbayad niya na lang tayo. Humingi na lang siya ng 20. So parang 130 pesos yung biyahe na yun. Ang kulit ni mami. Okay daw. Sabi ko, baka pumutok yung coke, i-rest muna for 5 minutes. Sabi ni ate, okay daw yun, para daw malakas yung tama. Aray mo, sana all nakakapag-inom. Sige po, dito na lang po sa compartment. Wala pong naman. Sige po.
Ayun mga kamukha, mula Valenzuela hanggang dito sa may Eton Centuries, pamasahe ni ma'am sa biyahe ngayon is 251, parang 270 ang binigay sa akin. Thank you ma'am, complete trip na natin yan. May gagi, naka-auto accept pa pala ako. Right na po, no? Apo, thank you po. 85 pesos JR Pay. Yun, naging 400 plus yung wallet natin. Mga kamukha, natid na natin si sir. Mula Circle hanggang dito sa San Jose del Monte, Bulacan. 363 pamasahe, 370 yung binigay sa atin. Thank you sir. Grabe, sana may pasahero ako dito pa uwi. Kahit hanggang QC lang. Ang dilim-dilim. Wala! San Jose del Monte. Aray mo, napunta tayo sa probinsya ng Bulacan. Iba pa pala yung SM doon, tsaka yung SM dito. Nakauwi na nga pala tayo dito sa amin, San Mateo, Rizal. Uy, gawa na. Okay na? Buo na? Okay na ano? Ganda. Ganda ng guardhouse na bago. Ayun mga kamukha, nakauwi na nga pala ako dito sa amin. Maraming salamat sa pagsama sa araw na to, sa buong araw na to sa biyahe ko. Maraming salamat sa inyo. Mag-iingat tayo palagi. Ride safe, peace out, and see you on the next vlog. See you on the next adventure, and see you sa susunod na pasada. Bye bye.